Hindi ka marunong sa services. Wala kang idea. Nagtatanong ka kung magkano yung promo price at regular price ng hair, ng nails, ng foot spa. Naku ma'am, maawa ka sa sarili mo. Hindi po ganun kasaya rito ma'am. No? Yo, what's up? Good evening, mga salon owner, no? So, kumusta kayo dyan? So, ngayong gabi, nakita niyo sa taas. Yan. Meron akong sasakutin ngayong katanungan, no? May grupo tayo. Ito, katanungan to sa loob ng ating grupo. Salon Business Owners PH. So, pasok kayo dyan kung gusto niyo matuto ng mga ganitong pagpapatakbo ng salon business. So, babasahin ko lang. Basahin niyo na rin, no? Sabi niya dito, Good PM po. Baka po mabigyan niyo po ako ng idea para sa price list ng promo at regular price para po sa hair services, money nail, foot spa services. First time owner po ng salon, Silang Cavite po. Okay. Basahin ko muna yung nag-comment. Sabi dito, compute your daily OPEX, operation expenses. Then add mo yung price ng consumables na magagamit sa services. Tapos mag-add ka ng 50% sa total for your regular price. Then mag-less ka ng percentage if like mo mag-promo. Napakaganda, no? May pahabol siya. You must not neglect the numbers. Yan. Sabi dito, nasa sa inyo naman po yon. Pero need po is mag-training po si owner kasi dyan nyo po malalaman paano po din maglagay ng price sa bawat services mo po sa salon. Dito masakit. Sa katanungan pa lang, no? Sa katanungan pa lang, sa pinakaunang katanungan pa lang, no? At sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur na hindi marunong sa services. Hindi ako marunong dyan. Wala akong alam dyan. Magripan, magkulay. Pero meron na tayong 5 branches. At magbubukas pa ng isa. Ang Zell Salon, pang-alakasang salon ng Mindanao, siyempre. Pero, hindi ako marunong. Yung asawa ko ang magaling, mahusay. Si Ma'am Zell, ang utak ng Zell Salon. So, sabi dito, uulitin ko yung tanong ha. Good PM po. Baka mabigyan niyo po ako ng idea para sa price list ng promo at regular price for hair services, nail, foot spa services. First time owner po ng salon. Nako, ma'am. Mukhang masakit sa ulo nito, ma'am. Ngayon pa lang, maghanda ka na ng paracetamol. Mataas ang tsansa, ma'am, na hindi ka marunong sa services. Wala kang idea. Nagtatanong ka kung magkano yung promo price at regular price ng hair, ng nails, ng foot spa. Naku ma'am, maawa ka sa sarili mo. Hindi po ganun kasaya rito, ma'am. No? Hindi ka marunong. Malamang sa susunod na tanong mo, paano mo malaman na ninakawan ka na ng tauhan mo? Di ba? Kasi, kung hindi ka marunong sa ganitong services, napakahirap. Isipin nyo 10 years na kami sa salon business. Yung asawa ko, 14 years. Mag-15 years na. Pero imaginein mo to, nanakawan pa din kami kahit magaling na kami. Di ba? Nanakawan kami. Paano ginawa? Meron kaming CCTV. May sistema na. May CCTV na kami. Pero, hindi nilista yung gupit, yung pedicure, na-review na lang sa CCTV. Di ba? Ganun siya kakapal. Tapos nag-apply ulit siya sa akin ngayon. Yeah. pero, sasagutin ko pa rin yan, syempre. At sabi dito sa ibang nag-comment, no? Basahin ko lang tong ibang nag-comment. Ang haba nito eh.
Depende po sa location, location matters. O yan po yung mga kasagutan nila. Ito pang isa. Kailangan po mag-costing ng sarili dahil iba-iba ang presyo ng consumables at expenses gaya ng tubig, kuryente at upa. Compute po ang add water electricity. Usapang presyo, sasagutin ko na lang to. Para sa akin, tagal ko na sa salon business, 10 years na. Kung ako ang magpapresyo, ibabase ko yan sa galing ko, sa lupit ko, sa husay ko. Pero kung hindi ako ganun kagaling, hindi ako magtatayo ng salon business. Pero kung marunong ako, syempre magtayo ako at mag-aaral ako ng mag-aaral para matuto. Lalo na mag-upgrade ng bagong kalaman. No? At sa usapang presyo, lagi ko itong sasabihin sa inyo na magbenta tayo ng mahal, hindi mababa. Alam nyo bang nagka-letse-letse na ang salon industry? Dahil sa napakababang presyong babang-babang ginawa nilang ukay-ukay. No? Napakababa. Merong mga 499, 399, rebonding 399, meron namang 1,000 tatlong services, may rebond, may kulay, may treatment, puti kamay. Di ba? Kayo lang din naman magproblema dyan. Pero base sa presyo, kung ako, gagawa ako ng presyo, meron tayong markup, syempre. So, kung akong masasuggest dyan, kung baguhan ka pa lang, gawin mo is 1,000. Pwede na yan. Huwag kang bumaba ng 1,000. Wala ng 1,000 ngayon. Panahon pa ni Lapu-Lapu at Magellan yung below 500 eh. Di ba? So, dun tayo sa mataas na presyo. No? Pero galingan nyo sa services nyo. Kasi baka ang taas ng presyo nyo, pero yung services na binigay nyo, walang kwenta. Nako, bebenta ka lang ng isang beses, pero hindi na uulit pabalik yun. No? Pero, kay ma'am, mukhang malaki yung problema mo, ma'am. Wala kang idea, first time salon owner. Mataas ang chance, hindi ka marunong. Basta, ang kalaban kasi natin dito, papasok ka sa salon business na wala kang idea sa services. Wag. Wag, may stress ka lang, malulugi ka lang, magsasara ka, ipapasalo mo yung salon problema ka pa, utang-utang ka pa. Kami nga marunong na. 15 years na yung asawa ko, nai-stress pa kami. Diba? O, yan lang yung payo ko, ma'am. Naniniwala pa rin ako na pag ikaw ay owner, no? Dito kasi sa services na business, napakahirap. Kaya naniniwala ako na dapat may alam ka sa ganitong business. Kasi kung wala ka talagang alam, hindi mo alam anong produktong maganda, no? Anong mga kilalang produkto, paano gawin yung serbisyo, magkano yung hatian, magkano yung pasahod, magkano yung, basta. Napaka-problema ngayon sa salon business, no, mga boss, no? Pero, nandito na tayo, galingan na natin. At ma'am, sana galingan mo. At sana wag kang mag-post na nagka-problema ka. Pina-assume mo na yung salon mo. Bye-bye.